sige po. Ayan po, ano, ano tayo? Discuss tayo, no? Tungkol po sa luya. Ayan, sige ha. Ayan, salamat po sa Diyos sa pagkakataon, sa lahat po ng ating mga viewers po ngayon. So, hindi naman po, ano, yung sinabi ko nga po kanina, hindi naman po tayo talagang sabi nating farmer ng luya. Meron po kasing mga magsasaka po, mga kapromdino, nakafocus lang sila sa isa or sa dalawang crops. Yung po kasi yung mas maganda. So hindi po lahat ng klase ng tanim na alam mong itanim sa isang panahon, sa isang lugar, itatanim mo. So mas maganda, halimbawa, kung dun sa lupa mo, o halimbawa magtatanim ka pa lang, pwedeng isang consider mo kung ano yung nakatanim na mga gulay dun sa katabi mong mga lupa, pwedeng yun lang din ang itanim mo. So may mga explanation po dyan, ano, mga ka-Promdi. Pero so ang topic po natin ngayon, patungkol po sa pagtatanim po ng luya. So ang luya po, mga ka-Promdi, unlike po dun sa iba't ibang, pag-usapan muna natin una, yung binhi, no, yung pananim. No? So unlike po dun sa ibang mga binhi ng mga gulay na nabibili po sa mga bilihan po ng mga seedlings, pati po sa mga poultry supply, yan dyan po, makakabili po tayo ng ano dyan, ng mga buto-buto ng iba't ibang mga pananim na gulay. So ang luya ay hindi po doon po binibili, no? So ang luya po, direkta po itong yung pananim na luya, direkta po natin itong pwedeng mabili doon mismo sa may mga farm ng luya. Or kaya yung mga luya po na nakikita po natin sa palengke. So basic po mga ka-Promdi, no? Basic po na sa pagtatanim, lahat ng uri ng itatanim mo, napakahalaga na yung mismong binhi na itatanim mo dapat malusog. So anumang pananim ang itatanim mo, basic, dapat yung binhi kailangan po malusog. Kasi kung yung binhi pa lang po, halimbawa yung iba't ibang mga pananim, bumili ka ng binhi, halimbawa binhi ng mustasa, medyo pa-expired na. So ang tendency, hindi tutubo. Kung may tumubo man, ilan na lang. No, o kaya yung binhi mong nabili, payat. So pag tumubo, payat din. So pangunahin po, dapat yung binhi natin gagamitin po, malusog. So ganun din po, pag magtatanim po tayo ng luya. So aside po doon sa malusog, sinabi kasi nating malusog, halimbawa itong bagong hukay natin na luya, yung ano po siya, kumbaga, ayan po, kung nakikita po natin, ano, mataba po siya. So mataba. So pangunahin po, yung mataba po, yung kanyang pagkabinhi. So bakit mahalaga po yung mataba na binhi po ng luya? Kasi yung luya po, mga ka-Promdi, once na ito po ay ating tinanim, no po, so yung isang kapiraso pong ganito, yan, putol dyan, pag tinanim po natin yan, kadalasan po yan, habang sumusulo yan, yung mismong pinaka-base niya, yung pinaka-binhing tinanim mo, natutunaw po siya. Hindi naman lahat natutunaw. Makaka-encounter ka, ang laki ng laman niya, pero yung binhi niya buo pa. So pwede mo pa ano, ilagay sa tinola. Pero kadalasan po natutunaw po yung pinaka-base niya, no? So bakit kailangan mataba? So ibig sabihin, pag mas mataba po yung kanyang binhi, mas matagal po siyang matunaw. So ang tendency po, mas ano po siya, pwede pa siyang makapag-produce lalo kung marami pong butong, no? Mamaya sabihin ko kung ano po yung butong. Pwede pa po siyang makapag-produce ng mas marami pang laman hanggang bago po siya tuluyang mabulok o matunaw yung pinakapananim. So hindi lang po basta mataba o malusog. So isa po sa dapat naging basis din natin sa pagkuha ng binhi po ng luya ay dapat po ay magulang. Na po, ibig sabihin matured. Matured po yung pinakabinhi na gagamitin natin sa luya. So, kung tayo po ay, kung gusto talaga natin makakuha po ng matured na pananim ng luya, doon po tayo magpunta sa may mga farm talaga ng luya. Ano po, makakabili po talaga tayo sa kanila, yung talagang pananim. Bakit? Meron po bang hindi matured na luya na pwede tayong mabili? Pwede po. Sa market, pwede po tayong makabili ng luya na hindi pa siya talaga, sabi nating good na good bilang pananim o pangpunla. Kasi yung luya kasi mga ka-Promdi, ito sasabihin ko na rin, no, ang time frame po ng luya, ang pinaka-ano niya talaga 8 to 10 months. Good na yon. Pero tumatagal po ang luya ng 1 taon. Pero wala naman akong alam na tumagal lang mahigit 1 taon. No? May mga lalo kung maganda yung pagkakatanim niya, talagang malusog na malusog siya at ang lalaki ng laman nun pag umabot ng 1 taon. Pero 8 to 10 months talaga yung kaharbesan po ng luya. As early as 5 to 6 months, yan po ay nagbubulaklak yung luya. Do sa mga nakakita na po ng bulaklak po ng luya, no? So, pag nagbulaklak na po ang luya, 5 to 6 months, ibig sabihin malaki na po yung laman niya. No. So, bakit may nag-harvest kahit hindi pa po siya matured?
Kasi halimbawa, 6 months pa lang yung luya mo, pero malaki na yung laman, biglang tumaas yung presyo sa market. So yung ibang mga farmers, syempre, chance na yon, haarbesin nila ngayon kasi malaki naman yung laman eh. Ibig sabihin, maaaring yon hindi pa talaga siya taglugon, hindi pa talaga siya matured, pero dahil maganda na yung laman, hina-harvest na po siya. So pagka ganon, hindi po siya ganun ka-matured yung luya. Good na siya pag panggamit po sa kusina. Pero pagka po pananim, medyo ano po yun, no? Medyo yun po ay hindi ganun kaganda. Pero okay naman din. Pero mas maganda kasi, mas malaki yung chance na hindi mabulok at talagang tumubo kapag ka ang luya po natin na pananim is matured. Ibig sabihin po ng matured, yun po yung naglugon. So after 5 to 6 months, makikita niya yung bulaklak. Then after mga 2 to 3 months, mga ano na yon, after na nung mamulaklak, so yun ay lalabas 6, 8, 9 or 10 months, maglulugo na po yung luya. No? So pag naglugo na po yung luya, ibig sabihin maglulugon yung kanyang dahon, parang ganito oh. Ito po mga ka-PROMD. Yan. Namamatay na yung dahon ng luya. So pagka ganyan, namamatay na po yung dahon, dapat na pong harvestin. Kasi pag hindi po hinarvest yan, yung luyang puti po kasi, unlike sa luyang dilaw, natutunaw po yung luya. So pag nahuli kayo ng harvest, maubos, wala kayong ma-harvest. Matutunaw po yung luya. No? So dapat pag naglugo na po na ganito, ito na po yung sign na kailangan na po nating harvestin ang atin pong pananim na luya. So ayan, so ang pinag-usapan pa lang po natin ngayon ay yung pananim, no, yung binhi po. So ito pong hawak ko po na luya, ito po ay kalahating kilo. Okay? Kalahating kilo. So, opo, tama po. Sabi po ni Brad Herman. Opo, nabubulok po kapag ka hindi po agad yan hinarvest. At pagka po yung naitanim mo is hindi masyadong matured, ay ang tendency po, maaring mabulok lang din po. No po? Hindi po mag-success, hindi siya tumubo. So halimbawa, ito pong luya po na ito, nakalahating kilo. Kung ito po ay ating bibinhiin, no po? Ito, pasinin niyo po, no? Ito pong ganito kaliit. Ito lang po, no? Ito. Itong maliit po na ito. Ito, gagayat po tayo, no? So, yan. So, ito pong maliit na ito, itong kapirasong ito, mga ka-PROMD, no? Mga 5 inches. So, ito po, pwede na po itong pananim. Lalo, ganito po siya na mataba. So, malaki po ang chance na ito po ay magtuloy. Shout out po sa aking tropa. Romwell Hamias. Yan, pare. Shout out sa'yo. So, discuss tayo ngayon sa luya. So, isang napakahalaga po kapag tayo po ay magkakat ng binhi po ng luya, titingnan po natin yung parang kung tawagin po ay butong or ang tawag po ng iba yung mata. Yung usli po na gano'n, no? So ito pong cut na ito, meron po siyang 1, 2, 3, 4. 4 na butong. So ibig sabihin, meron siyang 4 na pwedeng pagmulan ng puno. So diyan po lalabas yung pinaka puno niya, diyan po siya magdadahon. Doon sa pinakabutong. Kung magkakat kayo, siguro pinakamahina yung 3 butong sa isang cutting, sa isang putol. No po? Para mas malaki ang chance na tayo po ay mapatubo po natin itong luya. Okay? So, once na nakat na po natin, tingnan nyo po ito, no? So, ito ay kalahating kilo. Binilang ko po ito kanina. Sa kalahating kilo na ito, dahil maganda po yung ano niya, oh, yung mga sulo niya, ito, magandang pananim tong ganito, maraming mga butong. No? Ito po, lumalabas, ito po ay nasa 15. Itong kalahating kilo, nasa 15. So lalabas, pag isang kilo, pwedeng 30 na pananim ang pwede po nating ma-produce. So mamaya, meron tayong mga pag-uusapan tungkol po dyan sa kitaan sa luya. So doon po natin mas i-elaborate kung gaano ba kahalaga, gaano kadami pwedeng matanim, gaano po kadami ang pwedeng kitain. So ito, so once na nakat na po natin itong mga seedlings, no? Usually, ang ginagawa po natin mga ka-PROMD, hindi po natin dinedirektang itanim. Pag direktang itanim mo kasi doon sa taniman mo, ang mangyayari po dyan, pwedeng hindi po siya sumibol. Pwede siyang matunaw o kaya matagal siya bago sumibol. So pwede nyo gawin, or ang gawin nyo po pala bago nyo ikat, itong buo na to, yung mga luyang pananim, pwede nyo ilagay halimbawa sa isang plastic kasi nagmumoist yung sa loob eh. So after mga ilang araw, siguro mga 1 week, pwede na pong tumubo yung mga suloy sa mga butong. So pag may mga tubo na po yan, basta may tubo lang po, lumabas lang po ng kaunti yung dahon, mga ganyan lang.
mga, saan ba? Kita ba? Ayan, mga ganyan lang. Basta lumabas lang sa butong po yung dahon, good na po yun. Saka po ninyo ikat. Then, saka po ninyo itanim. Pagtatanim lang, syempre mga kapromdi, syempre yung mga nakasulo, yun na yung pinaka nasa nasa ibabaw. Pero dapat pag tinanim ninyo, tabon siya ng lupa kahit mga 1 to 2 inches, malalim na yung 2 inches. Mahalaga, matabunan lang po siya. No, at kung paano po yung hilera, halimbawa ang hilera po ay ganyan. Now, yung laman kasi ng luya, hindi naman po yung bawa ng ube. Yung laman ng luya, usually papag ganun yung pahilera. Parang minsan-minsan lang parang may sumasangan na pabalagbag. Pero lahat pa ayun po, no? So ayan. So pwede mo siyang patubuin muna, tapos saka mo i-cut para mas mabilis siyang tumubo at mas sigurado ka kasi mas malaki ang chance na lahat sila ay magtuloy kapag may sibol na. Okay? So yan po yung sa first part po natin, sa pagpili pa lang ng pananim po na luya, dapat po yung magulang. Pansinin niyo ito, magulang kasi ito, naglugo na yan. Makita niyo naman yung itsura niya, yung hindi parang mas mag-green, siya, mas matingkad yung kulay, mas dark. Kasi ito medyo mag-green tong part na to, no? So, yung iba naman pag masyadong parang maputla, yun medyo hindi pa po masyadong magulang po yan. Ayan, sige po. Ayan, apo, taga Santa Maria Laguna po ako, Brad Jose. Shout out po kay Boss Jeffrey Francisco. Ayan na. So okay na po tayo ngayon sa binhi. So ngayon pag-usapan naman po natin yung abono, no? Yung abono po na ating gagamitin. So sa pagpaparm po ng luya, mga kapromdi, ay ganun din. Sa iba't ibang mga pananim, gumagamit po tayo ng pwede kang mag-pure organic, pwede kang mag-semi-organic, o pwede ka rin gumamit po ng iba't ibang mga commercial po na pataba. Ano po? Iba't ibang mga commercial po na pataba. So, yan. Nandiyan yung usually kasi ang pinaka common kasi diyan yung urea, yung nitrogen. At saka yung triple 14 yung complete, no? So ginagamit din po natin 'yan sa luya. Pero ang pinaka basic po ang ginagawa po natin mga kapromdi, no. So ipasok na po natin yung lupang pagtataniman kasi connect na po 'yan . Sa pagtatanim po ng luya, pinakamahalaga po yung buwaghag. So kung magtatanim po kayo ng luya doon sa bundok na malagkit, yung parang clay ang lupa, I suggest mag-testing lang muna kayo ng konti. No? Kasi pagka madami agad yung inyong tinanim, baka hindi maging successful. Kasi naranasan ko po magtanim sa isang area na bundok, malagkit yung lupa. So nilagyan ko na siya ng mga sunog na iba't ibang mga pataba para maging buwag at gumanda yung lupa. Pero hindi gumanda, hindi lumaki yung tanim na na luya. Ano po, hindi po gumanda. So, iwasan yung magtanim doon sa mga malalagkit na lupa, doon sa mga masyadong mabato. Yung buwaghag, yung medyo mabuhangin ng konti, yan, gusto po yan ng luya at ng iba't iba pong mga fruit crops. So, sa pagtatanim po ng luya, kung kayo po ay nasa lugar na wala pong masyadong wala talaga kayong lupa, pero nasisikatan naman ng araw, yung sa harapan ninyo, sa parking, nasisikatan ng araw, pwede po kayo magtanim sa mga paso. Ang isang pinakamagandang taniman po ng luya, yung sako ng semento. Sakto yung sako ng semento, yung laki niya, para pagtaniman po ng luya. So pag nagtanim ka sa sako ng luya, ay sa sako ng semento ng luya, mga 70% lang na lupa ang ilagay mo. Kasi yung luya, habang lumalaki po yan, maliban sa naglalaman sa ilalim, umuusbong din yung laman sa ibabaw. So kailangan mo siyang tabunan ng tabunan. Kasi yung umusbong na laman na yon, lalaki pa po yun ng lalaki. No? So ganun po yung sistema. So ganun din kapag basta nasa container yung tanim mo, wag mong pupunuin agad yung container na lagayan mo kasi kailangan mong magdagdag ng lupa habang lumalaki po yung laman ng luya. So pwede ka magtanim sa mga container po, no, sa iba't ibang mga sa mga timba, sa mga sira na mga palanggana. So pwede po diyan ang luya. So isa pang paraan sa pagtatanim po ng luya kapag direkta naman sa lupa, pwede pong pa-plat. No, yung pag sinabing plat, halimbawa nagtanim ng mustasa, isang plat. Nagtanim ng pecha, isang plat. So pwedeng pa-plat po ang pagtatanim ng luya. Then pwede naman pong pabutas. Kasi pag pabutas, bubutas ka, tataniman mo, parang butas. So may mga video na po tayo yan. Then pwede naman pong sa patudling. Pwedeng sa paararo. Di ba yung dinaanan ng araro, pag dumaan yung ararong ganyan, dumaan na ganyan, so tendency, yung dinaanan yung lupa nakatumbok. So pwedeng doon mo naman ihilera yung
tanim po na luya. Ano? So yun po. Tapos marami pa pong iba't ibang mga diskarte po sa pagtatanim po ng luya, no? So yun lang po yung ilan sa mga basic po na ginagawa po ng mga farmers, no? Pwedeng pabutas, pwedeng pa-plat, pwedeng pasako, or kaya pwedeng pa-araro. So yan po yung mga iba't ibang paraan ng pagtatanim ng luya. At ang distansya po niya nasa more or less 25 centimeter, no? Yung layo. No po, no, dapat alam niyo lang kasi baka ang tanim niyo ng luya papagayon magkakasalabi-salabi diyan. Kasi ang mangyayari po kasi niyan, tingnan niyo po ito, no. Yung 25 centimeter, halos ito na. Megit isang dangkal ko kasi 21 centimeter yata tong dangkal ko eh. So halos ganito. So kung siya magkakaayon, magkakabangga-banggaan po yan mga kapromdi. So pagka kasi ito, tinanim mo ng papaganito, yan, pag ganyan, pabalagbag, ganyan siya. Ganyan siya maglalaman, no? Pero pag tanim mo papaganyan siya. So yan, along the way, pagka po kayo nagtatanim na ng luya, lahat po yan ay pwede po sa sako at saka sa paso. Yung sako ng semento, nako, napakagandang taniman yan ng luya. No? So yan. So, yung proseso naman ng pagkukultivate po ng lupa. So, ganito yan mga kapromdo. Ito po, napakahalaga po nitong i-share po natin. So, sa pagtatanim po natin ng luya, keso yun ay sa paso, sa mga container, sa sako, direkta sa lupa, napakahalaga na palakasin mo yung lupa. Kahit yung lupa mo hindi masyadong gamit pa, at kahit yung lupa mo ay talagang natural na buwaghag, lagyan mo pa rin. Lagyan mo pa rin ng mga pataba na ganito. Ano po? Kasi ang luya po, root crops po yan, napakalakas po niyang kumain ng nutrisyon sa lupa. Okay? So, ang gawin po ninyo mga kapromdi, ang mga organikong pataba na pwede po natin gamitin sa luya, unang-una yung dumi ng baka at kalabaw. Ano yan? Walang hassle. Kung kayo po ay malapit sa palayan, may mga bukid sa paligid nyo, may mga nakataling baka, magpaalam lang kayo doon sa may-ari. Pulutin nyo yung mga baka. Yung mga tae ng baka pala, wag yung baka. Yari tayo doon sa may-ari. Yung mga tayo ng baka at saka kalabaw, kagaya sa amin, Santa Maria, ang lawak-lawak ng palayan po dito. Kaya pulot lang kami ng pulot ng mga dumi ng baka at kalabaw. Pero wag nyo idedirektang ilagay agad doon sa lupa, no? Tataniman nyo agad. Kasi pag bago yung dumi ng mga hayop, kagaya ng baka at kalabaw, may mga pathogens po yan. May mga bad bacteria yan, mga fungi na nakatira dyan, na pwedeng sumira naman doon sa ating luya. Okay? So, patuloy nyo muna. Same as do sa ipot ng manok yan. Maganda rin po yan. Yung ipot ng bulate, yung mga vermicast. Kaya lang yung ipot ng manok kasi kung may manukan ka, kung may mga baka at kalabaw sa paligid, libre mo lang makukuha yan. And then, i-mix mo din yung CRH, yung carbonized rice hull o yung sunog na ipa. So napakaganda din po ng sunog na ipa sa atin pong apananim na luya. So yan, so pag na-mix mo na yan, halimbawa gumawa ka ng plat. So durugin mo doon sa plat, ihalo mong mabuti. O kaya timplahin mo, palahin mo para ka naghalo ng semento. Pag sama-samahin mo yung mabuti, dapat yan ay buhagag, pulbos yan. Saka mo ngayon ilagay doon sa mga container, sa mga sako kung doon mo itatanim. Same as doon sa pabutas. No, doon sa pabutas, pwede mong imekos-mekos na doon sa butas yung iba't ibang mga pataba na yon. No, mga kapromdi. Then saka mo ngayon tataniman. Okay? So doon sa pagtatanim po ng plat, usually ginagamitan po natin yan ng palapa ng nyog. Ang palapa po ng nyog, maliban sa ito po ay nagagamit po ito pang tag doon, parang pinaka ano ba wala yung salita. Pinaka pang tawag doon, Kuya Bong? Pinaka pangharang po sa damo, no? Pinaka mulching 'yon. Okay? Para hindi masyadong tubuan po ng damo. Kasi ngayon po, may mga nagtatanim ng luya na pabutas, so pwede na yung mga plastic mulching. May mga butas na po 'yon, no? So, 'yun po ibig sabihin po noon mga kapromdi, less pagdadamo na. Kasi ang dadamuhan mo lang yung mismong malapit po doon sa luya, no? O nabanggit ko na rin yung gagamas sa luya. Yung paggagamas po ng luya, mas maganda gawin po ninyo nakalipas na yung hamog. Huwag masyadong umaga na malambot-lambot pa yung lupa. So kasi pagka bunot mo kasi masela niyan lalo pag bago pa lang. Pag binunot mo yung damo katabi ng luya, magagalaw yung luya. So may inis siya. So pwedeng mamatay or pwedeng mausog. Ibig sabihin atrasado yung paglaki ng laman ng luya. So sa paggagamas mga siguro 10 or 11 yung nakababa na po yung hamog, no? Pag magagamas po ng luyahan. So pansinin niyo po itong palapa po ng nyog na ito, yung paglalagay din po nito may technique din.
Huwag nyo pong ilalagay na ang palapa ng nyog ay nakapatong na ganyan. Bakit? Pag sumibol po yung luya, pwedeng masuko siya dito. Pwedeng siya ay ma-shoot dito sa pagitan ng dahon, dito sa palapa ng nyog. So, hindi tutubo, matutuna, mamamatay. So, dapat pabaliktad, wag pa ayon, ganyan. Kasi pag pabaliktad, pagka tumama siya dito, dudulas lang siya na ganon. So, hindi po siya masusukol doon sa dito po sa dahon ng pinakapalapa po ng nyog. So, sisingit lang po yan, tutusok lang po yan. So, once na tinanim nyo po, may tubo na, after mga 1 linggo, makikita po ninyo nakatusok na po yung mga pananim po natin na luya. So, napakahalaga po, napakaganda nung sunog na ipasaluya. Tandaan nyo po, no? Isa sa napakaganda pong pataba ng luya, yung sunog na ipa, dumi ng baka, dumi ng kalabaw, ipot ng manok. The best po yan sa luya. Yung vermicast maganda rin, kaya lang medyo costly. Kung wala tayong sariling farm ng vermicast, medyo costly. Pero maganda rin po yan, mga kaporomdi. So yung mga organic way po ng pagtatanim po ng luya. So kahit sa sako, biruin mo, sige mamaya pag-usapan natin gaano ba kadami yung kita. Kahit sa sako, pwede kang maka-harvest. Basta loaded ng mga patabayot na yon, organic na 2 kilo hanggang 3 kilo. Yung galing sa isang ganon. So mamaya pag-usapan po natin yon. So yan mga kaporomdi, no? So pwede ka rin gumamit yung mga malalaking farm. May mga malalaking farm ng luya mga kaporomdi. Lalo doon din sa lupa na yun, parang papalit-palit lang yung pinagtataniman ng luya. Once kasi na napagtaniman ng luya yung isang area, medyo humihina na yung lupa. So kami, ang ginagawa namin, pinapahinga namin ng ilang panahon, lilipat kami ng ibang lupa. Tapos tataniman namin ng ibang crops. No? Yung pinagtaniman po ng luya. O kaya pagpapahingahin po namin. No? So, pero yung iba, dahil talagang yan ang pinaparm po nila at yun din yung lupa, so pwede naman gumamit halimbawa ng urea. So after a week or 2 weeks na tumusok na yung pwede na agad kayo mag-apply po ng urea. Then pwede yung monthly or pwedeng every other month. Depende po sa pangangailangan. Kasi yung mga farmers natin ng luya, tansyado na po nila yon. Kung pag yung tubo medyo mapayat, so siyempre dagdag tayo ng abono. Pero pag maganda naman yung tubo, kahit pa konti-konti lang na abono. Pero doon sa amin po, itong ginawa namin, wala po kaming ginamit na komersyal. Lahat po ito ay pawang lang. Organic lang po ito. No? So, yan po, no? So, yan. So, yan po yung pataba naman na mga kailangan po natin. Pwede rin kayong gumamit ng complete, pero usually, pag sa luya, lang, urea lang, okay na po. No? Doon sa commercial po na pataba. Yan, hanggang siya po ay lumaki. At hindi mo naman kailangan lagi sabugan ng abono kung goods naman siya. Kung maganda naman po yung tubo niya. O, ayan. Ayan. Sige, next po tayo. Sana andyan pa kayo mga ka-PROMD, no? Yan. Pag may tanong, pwede pong mag-comment. Yun. So, paano naman yung pag-aalaga po ng luya sa kabuuan? Yan, mga ka-PROMD, no? So, pag-aalaga po natin ng luya mula sa pagtatanim, ang suggestion po natin, ang ating pong practice ng pagtatanim ng luya, bandang April or May. No, yan po yung medyo papasok pa lang po yung tag-ulan. Pwede naman tayong magtanim ng tag-ulan. Wala nang problema. All year round, pwede ka magtanim ng luya kahit anong buwan. Pero pinapractice po kasi natin, yan po ay bandang April at saka May. Bakit po? Ang luya po kasi, mga ka-PROMD, kahit yan ay may tubo na, no? Kahit yung mga butong niya ay may sibol na, pag natanim mo yan na panahon ng tag-ulan at nasakto mo ng bagyuhan, 1 linggong walang tigilang ulan, pwedeng matunaw. No? So, pag nagtanim ka ng April, medyo tag-araw pa po yung April. So, kung matinding-matindi yung araw, pwede kang magdilig kahit 1 or twice a week. Or pwedeng once a week lang kasi hindi naman maselan ng luya. Kasi tutubo naman at tutubo yan. No po? Basta nakabuelo na. So, pagdating naman ng May, pumapasok na po yung ulan. So, saktong-sakto po siya. No, saktong-sakto siya na nakabuelo na siya yung tubo niya. Papasok naman ng tag-ulan. Pagpasok ng tag-ulan ng Mayo at saka ng Hunyo, biglang ganda naman yung luya natin. Diyan naman tayo mag-aalaga sa paggagamas. Kasi kapag tumataas na yung mga damo, syempre dumadami yung kaagaw sa nutrition sa lupa nung atin pong pananim na luya. Kaya ang suggestion po natin, pwedeng March, April,
May, no? Yan po yung pagtatanim po natin ng luya. Then after 8 to 10 months, so pwede na po tayo makaharvest ng luya. So yun, so pagkatanim, titingnan mo lang kung ano bang itsura niya, kung medyo maganda ba yung tubo niya. Mga kaprom, discuss natin sa susunod no, dahil wala tayong maraming time. May sakit ang luya. Okay, may sakit ang luya. May kumbaga ibang mga yung ibang mga ano, yung ibang mga pananim may sakit. Ang luya din may sakit, no? Isa po sa pangunahing nagiging sakit po ng luya yung punjay. No, pag-iusapan natin ng bukod. Tapos minsan naman may sakit ang luya, natutunaw yung laman. 5 months pa lang, ganda na nung tatabaw, tapos biglang makikita mo, natutunaw. So may mga iba't ibang tawag po sa sakit po na yan. Pero maiiwasan po yan. Ang isa, yung video, sinare ko kanina yung video nung nag-i-sterilize pa lang ako. Pansinin po ninyo yung tanim natin po na luya. Wala po siyang, minsan makakabili po kayo ng luya, yung parang may butas-butas. Parang may alipunga, punjay, no? So, sakit po ng luya yon. Kapag hindi na-sterilize yung luya, lalo masyado na siyang acidic, marami ng mga bad bacteria sa ilalim. Pag hindi na-sterilize yung luya, ano siya? Butas-butas. Kaya ito, ganito po kakinis kasi in-sterilize po natin to. So, pag sinunog mo yan, tumaas ng mga 28 degrees yung init, patay na yung mga fungi. Brad, patay din yung mga good bacteria. Madali siyang makarecover. Kaya papasukan mo agad. Yung kasing nasunog na yung nasunog na mga pinang-sterilize mo, kagaya ginawa ko, mga dahon-dahon, magsisilbing pataba na, makaka-recover siya. Mas mauna siyang makarecover kaysa dun sa mga bad bacteria. Kaya ito, ganito po kalinis yung tanim po natin na luya dahil tayo po ay nag-sterilize. Yan. Next. Yan. Gaano katagal? Yung sagot ko na po kanina kung gaano katagal po ang pag-harvest ng luya. 8 to 10 months po, makaka-harvest ka na ng luya. So itong maganda, kaya lang konti na yung nanonood, sayang. Gaano ba kalaki ang kitaan sa luya? Diba? Kaya bang, no? So itong pinakita ko sa inyo kanina na ito, na kinata natin. So kalahating kilo, sabi ko nga, nasa 15 na seedlings na pananim. 1 kilo, pagpalagay mo 30. E di napatubo mo, tinanim mo yung 30, e pagpalagay mo, namatay yung 10. Nabuhay lang yung 20. So lalabas, may mahinang mahina, meron kang times 15 or times 20. Tama? Ganun lang, ang basic. Kung binili mo halimbawa yung, kasi ang presyo sa market ng luya, sa market na, nasa 60 to 80. Depende po doon sa lugar. Siyempre, pag mga city, medyo matataas. Pagpalagay mo, nabili mo ng 80. Nabili mo ng 80 yung kilo ng luya. 1 kilo. Yung 1 kilo na yun, nabili mong 80 pesos halimbawa. Pagpalagay mo na lang, hindi na 20 yung tumo, pagpalagay mo lang 10. Eh di times 10. Eh pagpalagay mo, tanggalin mo pa yung 20 o 30% doon. Kasi yun yung puhunan mo. Kung nagpatanim ka o gumamit ka ng abono. So meron kang 70% po. So times 70. So lalabas 7 times 8. Yan yung Kuya Bong. So sa 1 kilo na binili mo ng 80 pesos, pwede kang tumubo ng 560. Kita na yon Kuya Bong. 'Di ba? Labas na yung puhunan na 30%. Sa 1 kilo lang yon 560. Pagka meron kang 100 kilo, so ilan yon Kuya Bong? 560, 56,000. Tama ba yung computation ko? 56,000. So kung meron kang 200 kilo, lalabas sa 200 kilo, pwede kang kumita ng mahinang-mahina ang 100,000 sa loob ng 8 buwan. No? So yung 100 kilo, matatanim mo lang yon. Kaya mong pag-itanim yon sa mga 150 to 200 square meter, maluwag pa yung 100 kilo. So kung meron ka 100 square meter, pwede kang makapagtanim. O 200 square meter, pwede kang makapagtanim ng mga 100 kilo. At pwede kang kumita ng megit 100,000 sa loob lang ng 8 months. Kung mapapractice mong mabuti, kung magiging bihasa ka sa pagtatanim ng luya, yung mga basic tips na sinare po natin at yung ibang mga tips na naririnig po natin do sa talagang mga luya farmers. Nagtanim po ako ng luya grade 5. Grade 5 po, meron akong taniman kasi sa likod ng bahay namin. So grade 5 pa lang, nagtanim na po ako ng luya. So kaya medyo matagal na po tayo nagtatanim ng luya. Natigil lang po ng ilang panahon. So yan, siguro yung basic tips sa pagtatanim po ng luya, mga kaprom din. Nirat-rat ko lang.
mabilisan pero sana mga kapromdi, sana meron po kayong natutunan kahit paano dito po sa ating naging discussion sa pagtatanim po ng luya. Do sa mga makakapanood pa lang, do sa mga late pumasok, panoorin nyo, sayang yung napakagandang potensyal nito pong luya.